what the way of the heart is. Parang meaning din ito. Ibig sabihin ko. Number one, ay spiritual itinerary at path of formation. Ibig sabihin na itinerary, ibig sabihin mga daan na ating pamahakin para sa isang pagsusunod sa ating pag-ubog. Alam naman natin, pag tayo nag-pilgrimage, diba meron tayong itinerary. Doon ang mga daan o mapulihinpuan natin na simbahan bago ka lumipat sa ibang simbahan. Pinagdataw itinerary. Mga daan, mga dapat natin daanan. Hindi tayo pwede mag-shortcut. Basta meron tayong dapat nasundin na daan. Ang ikalawa, compass. Siguro alam niyo na ibig sabihin ng compass. Ginagamit ng mga naglalakbay. Diba? So, ang compass, the compass of our mission, the spiritual foundation of Pope's Prayer Network's mission, which help us to orient our cause. Diba? Kung mayroon tayong compass, alam natin kung saan tayo papunta. Tiyak na natin na doon talaga tayo papunta. Right? Doon guide natin yun. Yun ang mga barko, di ba yung barko meron talagang compass? O yung mga sundalo, may mga kumpas kung saan bundok na sila. May guide pa. Ngayon, ways. Ways ngayon. Kaya kayo, Hindi tayo maliligaw. Number 3, the specific way in which we understand, like, and experience Christ's mission of compassion for the world. Mas understood na ito. Para maranasan natin yung mga pinagdaanan ni Jesus para sa Diyos. Kaya tayo mga apostles, meron din tayong mga mission, kanya-kanya tayo mission ng ating visitation, di ba? Pinapunta tayo sa iba-ibang bahay. Ay, parang mission natin, isa sa mission natin bilang isang apo. Tapos na, number 4, a heart-to-heart experience with the risen Christ. Paano kaya natin nagkaroon tayo ng heart-to-heart experience? Siguro bawat isa tayo, meron tayong experience sa pag-akyat ng Diyos. Ang bago sa umakyat. Alam natin, diba? May kanya-kanya tayong experience. Kanya-kanya tayo sakripisyo, kanya-kanya tayo mga sinatahan na nagkaganapan sa buhay natin. Ganun po. Ang ating the way of the heart ay mayroong dalawang in or out. Ang ibig sabihin ng in, nasa tamang ruling tayo, nasa tamang daan, tamang gabay. Kapag natalis tayo, hindi tayo in, nasa out tayo. Number 1, a path of transformation. Ibig sabihin, transformer, nag-iiba ng anyo. No. Nagta-transformation tayo bilang isang ordinaryong follower or worshiper. Nag-iisa tayong apostles. Parang prayer warrior tayo, di ba? Di ba tayo, panay tayong dasal? Pinagdadasal natin kung sino man ang ating gustong i-iakyat sa Diyos. Tayo ay isang prayer warrior. Sinangkapan tayo ng Diyos para merong, kumbaga, mamagitan sa taong naghahanap ng kaginawa o yung parang nawawala ng pag-asa. Siguro tayo ay ginawang talagang prayer warrior. Formative process. Siguro may mga tama-tamang daan o tamang gagawin ng isang katulad natin. Siguro sa gabay na ng ating presidente o ating pare o sino mang mga missionaries na ating makakasalamuhan. Number 3, a way, an itinerary process. Oh, a part of the way of the heart is a way, an itinerary process. Tulad ng itinerary, kasi sinabi ko, para mga daan, merong proseso yun. Hindi shortcut. Hindi may proseso yun. Tapos, the last is a specific path. Ibig sabihin, meron tayong talagang dapat na daanan. Hindi tayo pwede paliko-liko. Talagang meron tayong dapat na tukuyin na o dapat.
way of the heart is not, ibig sabihin, hindi ito ang daan. Nang pupunta sa way of the heart. Number one,